Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy, pare your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama ko pa rin ang pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P. Tito Peter, take it Tito. Kakalimutan mo na ako eh. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, okay lang ba yung lakas ng audio ko? Kasi okay lang. Okay lang. Tayo ngayon eh. Umira na ng katanggap-tanggap. Umira yung pagka-cyberbobo na naman natin. Ganun talaga. Pero, yun nga, kamusta ang nakarang linggo mo, Tito P? Buta naman, nagtatrabaho. Dahil tayo alipin ng salapi. Ako, medyo sirang-sira ang body clock ko nitong nakaraan. Ang sama-sama ng loob ko, parang wala akong na-achieve nung long weekend natin. Ikaw ba, anong na-achieve mo nung long weekend? Wala, nagtrabaho ako. Ang daming ginagawa na. Seryoso, may trabaho ka ng long weekend? Oo. Alipin tayo ng salapi. At saka daming kailangang habulin. By the way, i-acknowledge natin ang presence ng ating resident konsensya na si Aling Leonie na dahil sa kanyang third world na internet ay hindi sasama sa audio version nito. Siya ay mag-i-input na lang through chat. So, welcome sa Machong Chismisan. Teka, so ako, alam mo Tito P, natutuwa ako na wala na ako sa parting yan ng pagiging alipin ng salapi. Yung may pasok ng weekends, may pasok ng holiday, yun yung sobrang happy lang ako na nalampasan ko na. So, feeling ko kasi, ewan ko kaya proud ako, mali yung term na proud eh. Believe ako sa mga kaidaran ko na, saka yung mas mataas pa yung edad sa akin na nag-24/7 support pa rin, nag-work on-site, saka nag-work pa rin ng holidays kasi ibang level eh. Parang feeling ko lang sobrang privileged ko na sa edad ko nito nakachamba ako ng trabaho na may Philippine holiday. Kasi nung bata ako, ngayon ko lang naisip, ang dami kong na-miss na family events dahil sa trabaho. Legit yun. Yan naman yung natin goal natin ng bata-bata tayo na pagdating. Parang gusto nating ma-achieve na at a certain age group natin. Pag naabot na natin yung age na yun, hindi na tayo dapat nagtatrabaho ng mga pag holidays sa weekends eh. Pero ang maganda naman sa'yo, ikaw pare, alam ko, foodie ka rin, di ba, Tito P? Mahilig ka kumain sa labas. Sa isang linggo, mga ilang beses ka kumakain sa labas? Hindi. Depende. Basta pag meron akong matripan, dinadayo. Tapos medyo addict ka rin ba sa Grab? Kasi ngayon parang, yun yung problema. Actually, ano ba siya? Problema ba siya? O mas swerte tayo na nasa age tayo ngayon na parang napaka-accessible na ng pagkain ngayon. Hindi katulad dati na talagang mauobliga ka magluto kasi very limited lang yung choices mo sa pagkain. Dati parang ang mga pag magpapa-deliver ka, ang mga staple mo lang Jollibee, McDo. Kumbaga yung mga mainstream lang na may number. Kadalasan nga pizza ang delivery nung panahon na mga dati pa yun ang uso dati Pizza tapos fast food. Eventually nag-carry over sa fast food. Pero yun nga, ang nangyari, naging game changer yung pumasok si Grab Food sa sa tawag dito, sa mga apps. So basically, naging convenient na kahit yung mga kumbaga naging accessible na sa mga restaurant na magkaroon sila ng delivery service nang hindi sila mag-set up ng sarili nilang infrastructure para doon.
Kasi to be honest, medyo hassle din no? Kung ikaw yung magsiset up ng sarili mong delivery. Kumbaga, kung isa lang ang rider mo, tapos nagkasabay-sabay ng order, patay na. Mapapatrouble ka na. Kumbaga, imbis na makapag-deliver ka ng good service, mababadtrip pa sa yung customer kasi aantayin pa yung delivery mo bago bumalik. No? Hindi lang yun. For example, yung mga McDo at saka Jollibee, nag-set up sila ng sarili nilang infrastructure. Di ba yung meron silang sariling hotline nila? Oh, may sarili silang call center. Tapos yung nagtrabaho call center sa ganyan. na o yun. Natatandaan mo, nagkwento ako, nagtrabaho ako sa ganyan. KFC delivery, pre. Oh. KFC delivery. Sa ano yun? Ang pangalan ng kumpanya nun, kung di ako nagkakamali, Q Interaction. Tapos sa ano yun? Sa Makati, sa Buendia. Tapos sandali lang ako doon, mga 2 buwan, 3 buwan lang. Tapos ang ending, sobrang nagkikrave ako sa pagkain ng KFC. Inuubos ko lang yung sahod ko doon sa ano. May nauso dati bago nauso yung wrap ng, di ba may wrap ngayon, yung Maki wrap ba yung tawag doon ng KFC? Yung, meron sila dati pre, chicken strip yung nasa loob. May Szechuan sauce, may cucumber, saka hindi ko matandaan kung may lettuce. Sobrang sarap nun, kaya lang di na nila binalik yun. Sabi nga ni Aling Leonie, yung pagkakaroon ng Grab, or any Food Panda or any delivery apps in particular, it's both a blessing and a curse. Parang Netflix din, Tito P, no? Parang on demand. Naranasan ko na rin minsan na isang oras na akong nagkakalkal nung delivery. Hindi ko malaman kung ano yung gusto kong kainin. Yung parang meron kang gusto doon sa isang restaurant, na meron ka din gusto sa isang restaurant, tapos manghinayang ka doon sa delivery fee kasi nga iba-iba. Ikaw ba, Tito P, ganun ka rin? Nagkakaroon ka rin ng problema minsan sa pagbabrowse-browse? May yan eh. Parang may psychological effect yung sobrang daming choices. Sabi nga nila, mas maganda yung narrow down yung choices mo to 2 to 3 kesa dun sa sobrang dami. Kasi pag masyadong marami kang choices, ang tendency ng utak mo is mahirapan kang makapamili. Kasi pag chinek mo yung pros and cons ng nagkakaroon ka ng panghihinayang eh. Kaya yun yung nagpapagulo dun sa decision making mo. Unlike na meron kang 2 choices. Mas mas madali mong makukonvince yung sarili mo na ito yung tamang choice kagad eh. Ako nga parang legit nga talaga na Netflix yung dating sa akin ng Grab. Kasi di ba yung Netflix, pag nagpunta ka sa ibang bansa, nag-iiba yung choices mo ng pagkain. Ganun na ganun sa akin, pre. Since nandito ako sa Bulacan, madami na. Pero nung bago ako dito, sobrang konti pa ng choices. Pero sobrang, siguro pagpalagay mo na 100. Yung Netflix, nagbabago yung choices ng pagkain? Hindi, yung Netflix, pag nagpunta ka sa ibang bansa, nagbabago yung choices ng movies. Oo. Di ba? Oo, tama. Yung Grab ko, pre, the moment na lumuwas ako ng Maynila, puta pre, para akong sinasapak na, madami na ba yung 100 na choices mo sa Bulacan? Ito, 300 na choices. Mas matagal ako namimili, pre, pag nasa Maynila ako. Yun ang... Oo. Kahit yung city to city lang natawid eh. Oo. Which brings us, pare, to, dun sa latest na nangyari ngayon sa Philippines. Kasi, tayo dito sa Philippines, parang napapanood ko na lagi dati sa mga sitcom, sa international shows, yung Michelin star. Nabalitaan mo ba yung pagpasok ng Michelin star dito sa Philippines? Oo nga eh. Alam mong umaangat na tayo. Umaangat na yung Pilipinas eh. Ano ba yung... Ikaw, Tito P, ang medyo matalino eh. Bibigyan mo ba kami ng history ng tungkol sa Michelin star? Kasi ako may idea ako eh. Pero ikaw ba, alam mo ba yung history ng Michelin star? May idea ako. Ang Michelin kasi kung titingnan nyo, gulong siya eh. Kumpanya siya ng gulong eh. Oo. Tapos magtataka bakit sila yung naging parang basihan ng pagkain. Basihan kung saan ka bibili ng pagkain. Ang history daw ng Michelin is yung company na Michelin. As in yung Michelin na
Oh, Na yung yung may gulong na yung mascot. Yung kumukha ni Marshmallow Man pero gulong. Oh. Ang history kasi nun is para ma-encourage nila yung mga tao na mag-fly off the shelves yung product nila is gusto nilang encourage yung mga tao para mag-travel. Kasi the more na nagta-travel ka with your car, the more na nag-wear down yung tires, the more na bibili sila ng produkto nila. So ngayon, inisip nila ano yung pwede nilang gawin para ma-encourage yung mga tao para mag-travel. And naisip nila, food yung isa sa mga pinakamagandang paraan para ma-encourage yung mga tao para maglilibot. So ang ginawa nila is sila yung nag-try mag-discover ng kumbaga naghanap sila ng mga food places na kailangan mo mag-travel para yun nga in a way nakatulong sa sa company nila. And surprisingly naging de facto standard siya pagdating sa pagkain na yung Michelin star is na siya. Pag narinig mo siya, parang prestigious award siya for parang social no? Parang kumbaga siya, tama bang term yung prestigious or legit? Legit yung tamang term ba? Legit? Actually, siya, kinoconsider na prestigious na na award siya for restaurants para ma-consider sila na Michelin star restaurant eh. Ang di ko magets, bakit ngayon lang na kasi tiningnan ko sa kaibigan nating Google kung kailan nagkaroon ng ng first Filipino restaurant na makakuha ng Michelin star. Kung hindi ako nagkakamali sa pagkaka-search ko, ngayon lang yung itong listahan lang ito lang yung first group ng restaurants na binigyan ng Michelin star. Ang weird lang na parang ang tagal-tagal na ng Michelin star. 2025, 2026 lang nila binigyan ng Michelin star ng Philippines. Ano ba yan? Parang hindi tayo yung target market, ganun. Kasi ang Michelin is a French company. Hindi naman, parang hindi rin big ang Michelin dito sa sa Pilipinas eh. Parang, if I remember correctly, may instance na 2019 ata, nung in-interview ni Richard Hadrian yung dating consulate ng France. Yung dating ambassador. Richard Hadrian. Hadrian ba ambassador? Hadrian nata eh. Basta yung professor. Sorry. All this time akala ko Hadrian. Hadrian ba? Ewan ko. Hindi yung basa. Baka dyslexic ako. Basta yung Pinagdadaw po ako sa sarili ko, gago. Ano ba tama term? Aling Leonie. Si Aling Leonie. Yan ang silbi ni Aling Leonie, guys. Si Aling Leonie ang ating consultant. Aling Leonie, paki-confirm na lang sa chat kung yung pronunciation ko ba o pronunciation ni Tito P yung tama. Basta yung professor na kinagagalitan ng mga DDS. Okay. Ayan tama. Hadrian. Ako yung dapat mali. pala pinabayaan kita buong episode, Hadrian ka ng Hadrian. Okay lang yun. Yan. Depende sa nagsasalita eh. Pero so at least may natutunan tayong bago. Bilang taga SoCal, South Caloocan, pasok yung Hadrian. Anyway. Pero, ayun, Tito P. In-interview niya yung ambassador ng France, tapos parang sinadjust nga niya na bakit parang ba't hindi makipag-partnership yung French embassy para dalhin sa Pilipinas yung Michelin star rating. And eventually nung dumating yung predecessor nung in-interview niya, na-open ulit niya yung topic and eventually pumasok na nga this year yung Michelin star. Pero yun yan, nakakatuwa. Ito, tinitingnan ko ngayon doon sa inaartehan. Sa inaugural edition ng Michelin Guide in the Philippines, nilaunch nga siya ngayong October 2025. Parang ilo-launch siya ng October 2025, pero yung parang for the year of 2026 siya. So parang every year nag-update pala siya. Ang kinover niya, Manila, tapos Cebu City.
Currently, 9 daw yung binigyan na restaurants in the Philippines ng Michelin star. Tapos, yun yung tinawag na Michelin Guide to grade restaurants based on their quality. So, ang mga binigyan ng Michelin star, Asador Alfonso, isa siyang Spanish contemporary restaurant sa Cavite. Puta pare, yun ang matindi. Merong Spanish contemporary restaurant sa Cavite, di ba? Sabi nga ng mga taga-kaibigan kong Cavite, merong SNR sa Cavite, sa Caloocan, wala. Meron naman sa QC pero technically tama ka naman, wala pa sa Caloocan. At Pacquiao ka, merong SNR sa Bulacan. O ano ka? Sa gitna ng palayan, may SNR dito sa amin. Yun nga eh. Pag gusto namin kumain ng SNR chicken sa kanang pizza, meron dito. Kayo, tatawid pa kayo sa Quezon City, gago. Di ko alam kung anong mindset ng mga mga taga-SNR, bakit naisipan nilang wag lagyan sa Caloocan. Hindi daw kasi nila kayang talunin pre yung Victory Mall. Saka yung SM Grand Central po, taragis. Pumunta ako ng Victory Mall nung huli, medyo malungkot na siya. Ha? Ang dami ng patay na floors nung Victory Mall. Hindi kasi, anyway, SM Grand Central, boy ni. Ay, sa bagay, nabuhay ulit yung Grand Central. Anyway, pag pumapasok ka ng Grand Central, alam ko na pagkwentuhan na natin to. Nakabalik ka na ba sa Grand Central nitong huli? Oo, masikip. Putang ina. Hindi yung masikip. Actually, okay naman sa akin eh. Ang problema ko lang doon, yung muscle reflex ba tawag doon? Na pagpasok mo nung Grand. Kasi yung feel niya papasok, medyo feel nung dating Grand eh. Kumbaga parang, pagpasok ko, ang ina-expect ko, nandito yung gift gate, andito yung mga dating tindahan ng hinahanap mo pagpasok mo sa loob. Wala eh. Hindi, saka parang feeling ko mas cramp siya as compared sa Grand Central. Yung dati. Yun yung feel ko sa kanya. Hinahanap ko yung mga tiyanggi sa gitna. Di ba dati may tiyanggi sa gitna yun? Tsaka yung yung oddballs dun sa may yung oddballs pa rin, pre. Yung oddballs pa rin ang hinahanap ko. Teka, balik tayo dun sa listahan natin. Yung pangalawa, Celera. Isa siyang Asian contemporary restaurant. Actually, medyo nagugulat ako dito sa listahan na to kasi karamihan dito, first time ko narinig. And bukod sa first time ko narinig, hindi ako aware sa kanila. May mga names ako na expect ko na kasali na hindi kasali. So, hindi ko alam kung sino yung mga naging basehan nila para ganun ba tayo ka ganun ba tayo ka uncultured o ganun ba tayo kahirap para hindi matugtungan yung mga kainan na yan? Yun nga eh. O baka sanay lang tayo sa mga old school natin. Anyways, tuloy natin. So, yung isa pa, Gallery by Shelle. Ang cuisine niya is creative. Ano ibig sabihin ng creative cuisine, Tito P? Di ka rin na. Familiar most ka? likely, pag sinabing creative, puro bago? Yung kumbaga parang invento nung chef. So yung specialty ko na maling chips, papasok kaya sa creative cuisine yun? Baboy tawag dun, di creative. Gago! Ay, hindi. Sorry, maling chips. Ang nasa isip ko yung sorry. Respeto, Tito P. Hindi, maling chips. Sorry. Ang nasa Mag-sorry isip... ka sa maling chips ko. Mag-sorry ka sa maling chips ko. Sorry sa maling chips. Ang iniisip kong kababuyan pala, yung yung spaghetti. Yung hindi, mas baboy yun eh. Pero yung yung spaghetti na may may tawag dito. May hot sauce. Hayop ka. Uy, putay na! Mag-sorry ka sa spaghetti with hot sauce ko. Pakyo ka. Hindi ko kasalanan kung uncultured kayong mga buwaki ng shit kayo na hindi nyo ma-appreciate ang hot sauce sa spaghetti ng Jollibee. Tang ina nyo. Mag-aaway talaga tayo dahil inaaway nyo yung spaghetti ng Jollibee ko. Pero yung maling chips, sorry. Wholeheartedly nagsasorry ako dun sa maling chips. Ano yan? Na-try mo na ba yung maling chips ko? Oo, yung peeler, di ba? Oo, gamitan mo ng peeler, putang ina maling chips.
Solid. I'm surprised pinagbibigyan ko na nga yung mga restaurant na nakawin yung konsepto ng maling chips ko. Hindi ko alam kung meron nang gumawa nun pero andyan lang yan guys, maling chips. Kung gusto niyo ng mas upgraded version, mag-spam chips kayo. Kasi uso naman yung spam musubi ngayon, di ba? Uso yung spam musubi pero hindi naman spam yung gamit. Ang ginagamit nila yung mga peking spam. Maling musubi. Hindi pwedeng gamitin yung maling sa musubi kasi bilog eh. Ano? Mawawala yung konsepto ng... Ano nga yung sa SNR, yung mas murang maling na ano? Hindi ko alam. Pero pag gusto ko ng spam at gusto ko ng mas murang version, yung Pure Foods na spam ang ginagamit ko eh. Legit na legit yun eh. Liberty yata yun eh. Yung Liberty. Di ba lasang ano yan? Lasang harina yan? Masarap ba yun? Basta merong may pinopromote si si Red Oliero na na spam alternative eh. Nakalimutan ko. Since machong chismisan tayo, si Boss Red, promote niya na yung kung ano man yun. Pero ako ang pinopromote ko dito. Walang bayad to Kung gusto niyo ng spam alternative, yung Pure Foods na spam. Yung Pure Foods na luncheon meat nila, pre. Yun, yun. Mo na yan. Masarap talaga yun. Same. Ito si Aling Leonie, ang binibenta niya, yung Liberty daw eh. Kasi kaya ayoko nung Liberty. Mukha siyang pasyaw na maling, yung Liberty. Nakita mo na ba yung lalagyan ng Liberty? Para siyang kumupas na maling. Pero hindi naman yung packaging yung kinakain. Hindi, pero pare, syempre, bago mo, kung kumbaga sa babae, bago ka manligaw, tumitingin ka sa physical na anyo. Kung nakita mo na parang lumang maling yung lata, kakainin mo ba yun? Siyempre yun. Pero dahil sa nire-recommenda siya ni Aling Leonie at mataas ang respeto ko sa nakakatanda sa atin, tatry ko yung Liberty kahit one time lang. Sabi nga nung bastos mong tito, kahit tatakpan mo lang yung mukha, pwede na yan. Ina mo, Tito P. Sige. Balik tayo dun sa Michelin Star List. Ina. Hindi ako yun. Ano yun? Yung sabi ni Aling Leonie, isaw-saw mo doon sa ketchup. Pwede lang. Aling Leonie, ang kalat mo. Yung hotdog mo yung sasaw-saw sa ketchup, Aling Leonie. Basta ako, disclaimer, hindi sa akin galing yun. Yun ay mga hirit ng mga sinaunang tito. Hindi katulad ni Tito Pino. Take it, Tito. Teka, so, kasalanan to ni Gallery by Shelly. Tinaan pa tayo sa creative eh. Ito pa isa, Hapag. Isa siyang isa siyang Filipino restaurant. Metro Manila, Makati rin. Puro to 1-star na Michelin. Tapos may naligaw na 2-star. Yung Helm. Under din siya sa Creative Foods sa Metro Manila. Fine dining restaurant owned by Josh Botu, located at Ayala Triangles Garden, Makati. So yung nag-transform ka sa para sabihin Botu. Hindi ko alam yung spell. Ikaw, paano mo ipapronounce to? B-O-U-T-W-O-O-D. Botud? Botud ba yun? Hindi, tama. When in doubt, silent na yung maling letra. Tapos, parang ballet lang yun eh. Ito yung next. Ano yung sinabi kong huli? Helm, di ba? Yung sumunod, Inato. Ano ba? Inato? Wait, Inato. Hindi, may ganun, may triangle sa ibabaw ng O. Arrow up, Inato. Okay. Ang alam ko yung Inato parang kind of cooking yun, di ba? Yung Inato. Parang inasal. Ganun ba yun? Sorry. Gusto ko yun. Nakakain. Inato. Ayan, yung Inato, nandun din sa listahan, 1-star naman siya. Tapos Casa Palma,
Filipino din. Linamnam Okay. sa Parañaque. And yung isa, Toyo Eatery. Wait, sorry. Gusto lang i-hear to. Parang gusto kong magtayo ng kalaban ng restaurant ng ina to. Pangalan Namo rin. Tangina yun yung tito joke na yung mga tito joke na sukota na tayo na sa tito joke ngayong episode na to. Kota na. Hindi kailangan umirit din ako mamaya, hindi pwedeng hindi. Pero hindi, ako bakit ganun? Kasi tinitingnan ko ito, nakuha ko to sa Wikipedia. Wala doon sa listahan yung iba pa ba yung binigay na award doon sa parang karinderya? Ano yung karinderya na pinipilahan ngayon dahil nabigyan din doon siya ng Michelin? Di ba meron yung mga Michelin Kasi star tinitingnan ko sa Wikipedia, list of Michelin-starred restaurants in the Philippines. Ito yung binigay. Pero alam ko meron yung mga yung mga parang hole-in-the-wall na restaurants lang . Yun yung hinahanap ko. Ito tingin tayo ng iba pang ng iba pang articles. May nabasa ako na yung parang yung sinasabi ni pansitan. Sinasabi ni Aling sinasabi ni ito. Ang tawag pala dun sa iba, Special Bib Gourmand Distinction, which is given to establishments that serve high-quality three-course meal at reasonable prices. So, ang sabi ni Aling Leonie, ito daw yung mga tipong konting kembot na lang, Michelin star na. Kumbaga itong bibigay kong 25 na to, parang halo-halo na to nung high-end, saka mga, yun nga, yung nasa laylayan, nakatulad nung nagva-viral na karinderya ngayon. So, andito yung Abaceria Deli and Cafe, Bolero, bilisan ko lang ng konti, Brick Corner Cable. Sabihin mo sa akin kung meron kang kilala dito kahit isa. Kasi to be honest ako, wala akong kilala dito na kahit isa. Yung tipong, so far, wala. Well, ito yung tipong, dito kain tayo. San tayo kakain? Doon tayo kakain sa Abaceria Deli Cafe. Wala, hindi natin sasabihin yun . So, ang maganda dito sa nilabas nilang listahan, na i-introduce yung mga bagong choices, hindi na laging Mary Grace. Ano pa ba yung mga common na pupuntahan dito, P? Mga Jollibee, napapatingin. Mamalus. Mamalus. Tuloy natin yung listahan. So, Brick Corner Cable. Ano ibig sabihin ng cable? Di ba, iba yung spelling C-A-B-E-L? Familiar ka? Cable. Cable. C-A-B-E-L. Google nga natin, na bobobo ko . Ang ibig sabihin daw ng cable ay walang lumalabas. So baka pangalan yun. Ano yun? Cable can mean rope maker or cable. Wala. So, yun. Anyways, balik tayo dun sa article. Kochi. Curate. Putang na ito, hindi ko magets bakit nakapasok to, may Jejemon. May Jejemon na isang naligaw. Ayan yung pangalan, CUR8. Curate. Hindi, pakul yan. Ano yun, dating Jejemon na nagtagumpay sa buhay? Yun ang maganda dyan, di ba? May nakalusot na isa. Hindi, paano yun? Pakul yan. Hindi, pero baka naman masarap kasi. Damir Pak na nasama sa Sa ano daw, pre? Sa Cubao, sa Cebu. So, pag naligaw ka sa Cebu, try natin to, Curate. Ganda, maganda yung restaurant. Ginugoogle ko siya ngayon. Anyway, so tuloy tayo doon sa listahan. Doon sa listahan natin, merong En Hanoi. So, malamang Thai restaurant. Esmen, E-S-M-E-N. Halong. Thank you, Aling Leonie. Vietnamese pala. Thank you. Halong, Kumba, Lapita, Lampara, Lasa, Los Tacos. Ito, Manam at the Triangle. Nakakain ka na dyan? Manam, nakakain na ako. Iba pa ba? Feeling ko yun yung... iba yan. Pero baka specific restaurant lang tong sinasabi nila. Pero ito, Manam at the Triangle. Ito yung sinasabi kong karinderya.
Los tacos nakakain ako. Masarap? Sa BGC. Mahal pero masarap. Okay. Itong isa, kung medyo budget ka at gusto mong sabihin nakakain ka sa Bib Gourmand, Morning Sun Eatery. Ito yung sa QC. QC ba to, Tito P? Yung? Yung Morning Star Eatery. Hindi ka pa na-try. Sa Project 4 QC daw. At ang maganda dito, pre, alam mo kung anong ang binibenta nito? Authentic Ilocos food daw. So, ang bida dito, pre, meron silang pakbat. Saka yung ewan ko, kasama pa sa pagtanda, Tito P, na nahihilig ka sa gulay? Naniniwala ako dyan. Hindi dahil sa nasasarapan ka sa gulay, pero mas gusto mo nang humaba yung buhay mo. Well, ako pre, medyo factor yung nasasarapan ako na may gulay. Kumbaga, ito, katulad nitong tinda nila dito sa Morning Sun Eatery. Pre, lover ako ng kalabasa. Parang ako rin. Umangat bigla sa tier ko yung kalabasa sa mga gulay ko. Ang sarap eh. Nung bata pa lang ako, mahilig na akong kalabasa eh. May kalabasang may sitaw, pre. Superb yan. Tapos masarap na gata. Sarap niyan, sarap. Tapos yung isa pa sa mga binibenta nila dito, yung barbecue. Masarap daw yung barbecue dito sa Morning Sun Eatery. Saka sabi ni Aling Leonie, dinakdakan sa kapapaitan. Well, alam mo ba different ng dinakdakan sa kanang sisig? Hindi eh. Pero ang dinakdakan mukhang sisig eh. Ang sabi sa akin nung hindi ko alam, syempre hindi sila yung official. Pero doon sa kinakainan ko restaurant, ang sabi lang sa akin, ang difference lang daw nung dinakdakan sa kanong sisig. Yung dinakdakan, nilalagyan lang nila ng mayonnaise. Actually, maganda yung sinulat ni Aling Leonie. Maputi yung dinakdakan. Kasi nga may mayonnaise. Hindi. Pero seryoso. Yan yung makikita mo. I mean, visual. Paghain sa'yo ng sisig sa kanang dinakdakan, makikita mo maputi nga talaga yung dinakdakan. So, papasok dun yung pagiging, yung colonial mentality ng Pilipino na basta maputi, masarap. Hindi, lang yun. Siguro kasi Ilocano yung gumagawa na na sila sa kulay nila. Parang yung pagkain kakulay pa nila. Hindi, I mean... Tangina mo, Tito. Napakagago. Meron ako malupit na kwento ba? Sorry. Porket Ilocano, maitim siya? Tangina ka. Ito yung nakakatawa. Classic lang to, naalala ko lang. Yung yung ex-girlfriend ko, yung OB niya, Bina yung apelido. Ulit-ulit, yung ex-girlfriend mo, may doktora siya, yung OB niya, Binay yung apelido. Teka, bakit alam mo yung OB ng ex-girlfriend mo? Hindi, siya eh. May cyst sa ovary. Inoperahan siya. Noong kayo. Noong kami ba? Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Tapos, sige. Andun yung tatay niya. Okay. Tapos, after dumating ni doktora, kinausap kami, tapos umalis. Yung tatay niya, humirap na gano'n. Nakita mo, Binay, Ilocano talaga si doktora. Ito
yung malupit. Ito yung malupit. Pag Binay, automatic may itim. Hindi, ito yung malupit doon. So, yung ex ko maputi siya. Pero yung tatay niya talaga, Ilocano rin. Una, Ilocano yung tatay niya. Okay. Pangalawa, mas maitim yung tatay niya din sa doktora. Kasi magsasakang ano, at walang mapapakinggan niya to. Magsasaka yung ano niya, yung kulay niya. Legit yun. Alam mo, nagpipigil kami. Promise, nagpipigil kami ng tawa. Nagpipigil kami ng tawa ng ex ko na ito habang humihirit ng ganun yung papa niya. Pero maganda yung comment ni Aling Leonie. Meron daw bang Binay na maputi? Wala. Napag-google tuloy ako ngayon, Binay family. Tinitingnan ko yung family picture nila. Yung asawa ni Mayor Junjun, yun yung maputi. Pero sa Binay mismo. Yun namatay. Yun namatay. Pero technically, hindi siya Binay. Technically nga, hindi siya Binay. Pero kailangan yung may dugong Binay na nananalaytay sa kanya, yun nung basihan. So yun. Actually Dingdong Dantes. So, ito ba, mag-apply ba dito yung Christio pa, yung Christio, ko? Pakitapos, ang narinig ko, Christio pa eh. Ano ba yung gusto mong sabihin? Yung Christio theorem. Hindi, yung Christio theorem natin na habang hinahatak pataas ni Dingdong Dante si Mayor Junjun Binay, hinahatak pababa ni Mayor Junjun Binay si Dingdong Dantes. The amount of pull by Dingdong Dantes is equal to the amount of push. Ay mali. The amount of pull ni Dingdong Dantes is equal to the amount is inversely proportional sa amount ng kailangan natin maging specific. The amount of pull up in the looks category by Dingdong Dantes is inversely proportional to the amount of pull down by Junjun Binay. Mayor Junjun Binay. Yun. Pero at least siya sasabi ni Mayor Junjun Binay na lumibel siya kay Dingdong Dantes. Tanginan yan. Teka, saan na ba tayo sa listahan? So yung Morning Sun E3. Ay, eto pala. Sobrang lakas daw ng Morning Sun E3 ngayon. Na yung pila talaga pare, sobrang haba sa Tas expect na natin pre na yung Morning Sun, since yung Morning Sun E3 yung isa sa mga ano ba yung tamang term dito? Affordable and masa sa kanila. Medyo didiwata pares to ng konti. Nagigets mo? Hindi, depende. Kung kupal yung may-ari, magdidiwata pares. Hindi sa may-ari. Kumbaga, magdadatingan dyan yung mga vlogger dati ni Diwata Pares. Yan ang atakin. Kasi, ina-expect mo ba na magpupunta yung mga vlogger ni Diwata Pares dati sa Abasari Deli Cafe? O sa Kochi? Putang ina, mahal-mahal dun eh. Yan naman ang purpose ng Michelin star. Although, alam mo ba kung anong unang Michelin star dito sa Pilipinas? Ano? Si Chris Aquino. Bakit? Yung mga pinupuntahan ni Chris Aquino dati na mga kainan. Oo. Ay, pare, oo. Yan ang hindi maiintindihan ng mga kabataan ngayon kung gaano ka-powerful si Chris Aquino dati, no? Siya yung may kasalanan bakit yung Globe Lumpia sa Quiapo na mahaba na yung pila niya to begin with. Lalong humaba dahil kay Chris Aquino. Tangina, naalala ko yung episode ng Globe Lumpia na yun. Actually, hindi lang yung sa Globe Lumpia eh. Yung nag-Quiapo crawl siya. Meron din doon yung sa Hopia. Nalungkot ako doon sa storya nung nag-Hopia doon eh, na parang pabaksak na yung business niya. Kasi nga yung mga anak niya ayaw nang hawakan yung business. Tapos after Chris Aquino, pre, nag-boom yung business kasi nga parang yung mga tao gustong tikman ulit yung Diced Hopia niya. Yun nga, the Chris Aquino effect. Siya yung Michelin star ng Pilipinas. Ang ganda nun, pre.
sobrang ganda nung sinabi mo. Bago pa yung Michelin star, may Chris Aquino kami na ano. Tapos napalitan yung Chris Aquino ng mga vlogger na maglalagay ng sticker sa ano. Bago yung mga vlogger, si Corina Sanchez yung pumalit. Tapos ang yun maganda yung Hindi, pero alam mo kung ano maganda kay Chris Aquino? Ano alam siya, mo prangka siya. Yun nga, alam mo na legit yung review. Hindi katulad ng mga vlogger na, puta, masarap to. Oo. Chris Aquino, sasabi niya, ito, di ko to type. Oo. Rekta. Yung kung may negative sa pagiging taklesa niya pagdating sa food review, pag ay, masarap. Yung pag gumano si Chris Aquino, it has to be good. Pag gaganyan yan, di ba? Gaganon niya, ay, masarap. Pero pag hindi, Darla, you finish this na, I don't like it. Putang ina, tapos ka doon, Brad. Tsaka yung pag ganon, oy ate, bakit ang alat? Yung rekta niyang, rekta siyang mag-feedback. Pero kasi, alam mo naman, yung feedback niya is coming from a good place. Hindi siya yung lalaitin niya yung food. It's more of, ay, ang alat. Yung gaganon siya. Ate, bakit ang alat nito? Try mo yung i-adjust yung ganon siya eh. Pero, alam mo, naging hater ako ni Chris Aquino dati. Pero, namimiss ko yung presence niya ngayon sa ano. Ikaw ba, tingin mo, Chris Aquino would still be killing it right now if she's not sick. Chris Aquino in herself is yung personality niya talaga kasi yung nagke-carry sa kanya. Love her or hate her, she's yung pagiging authentic niya yung nagdadala sa kanya. Yan yung masasabi ko. O baka naman babalik ako. Baka naman kaya lang natin sinasabi to. Kasi nung kasagsagan ni Chris Aquino, may part of her na hateable din eh. Yun nga yung, isipin mo, siya yung nasa kategorya siya nila Kanye West, Taylor Swift. Hindi. I mean, karamihan ng mga ng mga lovable na personality, sobrang polarizing nila bilang tao. Na either you love them or you hate them, walang in-between. Ganun ba yun? Oo, para si BBM. Sa bagay ako. Ano kay BBM? Kasi napaisip ako dun sa BBM statement mo eh. Either you love him or you hate him, walang in-between eh. Nag-iisip ako Kasi si BBM, sobrang open ko naman ng hate ko for the paulit-ulit to eh. Sobrang open ng hate ko for the Marcos family. Ano ba to? Sobrang pangit lang ba talaga nung napagdaanan natin in the past how many years na may parts ng BBM presidency na medyo likable? Hindi. Regardless kasi kung regardless kung ano yung posisyon niya, him as a personality, knowing na party goer, alam mo yung easy-go-lucky, tapos sila pa yung mga OG na Nepo baby. Oo. Si Chris Aquino kasi is social. Well, She's technically, Nepo baby rin si Chris nga. Nepo baby sila nga. Kaya sinabi ko sila. Okay. Chris Aquino is social siya. Hindi niya tinatago na galing siya sa ganung pamumuhay. Pero may kita mo na she's trying to to relate to the masses din. Tama. Si BBM naman, on his part, he acts as if na talaga siya na well off siya. And at the same time, he's not trying to hide it. And he's being authentic. Not trying to hide it. Ulul! Asa na, kaya ka hidden wealth eh. Hindi yung hidden wealth ang sinasabi ko, yung lifestyle, yung lifestyle niya per se na pag nakita mo si BBM kung paano niya i-present yung sarili niya, talagang alam mo high-end si BBM. May punto ka naman, Hindi yung katulad ng ibang politiko na they're trying to act na kami, down to earth kami, pero alam mo na hindi naman talaga. Yung sinong pinaka top of the list mo pag sinabi mo ngayon yung ganyang klaseng Bakit ako magsasabi ng pangalan? Nagpapad.
Gusto mo pa tayo magtawag ng ano eh. Ako, isang sasabihin ko si Bongo. Napakahilig niya yung nagmumotor kunwari, biglang hihinto, kakain ng kwek-kwek. May mga ganun, yung pa, ano. Oh, okay na tayo doon. Ikaw na magsabi ng mga pangalan. Hindi ako sasabihin. Pero hindi. Pero nagigets ko yung sinasabi. Yun nga, na alam mo, yung mga politiko na, yung mga magpapakita na sila, magsasakay sila ng jeep, sasakay sila ng MRT. Ito. Magiging ano ako, pakasabihin biased. Eh. Hindi kaya yung ginagawa ni Bongo. Kasi ako, bad trip ako kay Bongo eh. Makikita ko si Bongo, hihinto somewhere, nagmumotorsiklo, hihinto kakain ng kwek-kwek. Buisit na buisit ako doon. Hindi kaya yun din yung nararamdaman nung mga DDS naman, saka mga BBM, na nakikita si Lenny dati na sumasakay ng bus pa probinsya. Na iniisip nila na totally different banana na kasi si Lenny trapo yan, magbabas, ulul. Ganun. Interpretation nila yun eh. At the end of the day, ginagawa ng mga tao yung ginagawa nila. Maaring yung ginagawa ni Bongo, legit yung ginagawa yun eh. Posible, no? Kaya lang, meron na kasi tayong certain level of hate talaga sa kanya. Meron kang preconceived notion, meron ka ng biases kasi. Sa bagay. So, pero alambawa ako, if ever makabili man ako ng big bike, pag nakita mo ako, bigla akong tumigil para sa sa kwek-kwek. Puta legit kang gagawin yun eh. Totoo naman. O tuloy natin yung mga ibang restaurant dito sa listahan. Palm Grill, nakakain ka na dyan sa Diliman? Di pa. Pares Batchoy Food House, Pilias Kitchen, Sarsa, Samthai, Taqueria Franco, The Pig and Palm, The Underbelly, saka Your Local. Actually, wait, sa lahat Kodawari, hindi mo nabanggit Yung? Kodawari. Wala dito sa listahan. Wala ba? Nabanggit yung Kodawari. Ang naalala ko yung Kodawari, yung may-ari yun, yung nabanggit sila tapos akala nila spam yung email. Okay. Anyway, so sige, baka kasali nga sila, baka mali lang itong listahan na tinitingnan ko. Pero ito yung, sabi dito, 25 additions to the Bib Gourmand roster. Pero, again, katulad nga sinasabi natin, sa listahan na to, ni isa dito, ikaw swerte ka, may isa ka nakainan. Yung Somthai, gusto ko siyang subukan, mahirap lang yung parking. Kasi sa sa Timog eh. Okay. Pero yun nga, sa Kodawari nakainan ko. Ayun. So ako, wala akong nakainan dyan, miski isa. Ikaw siguro mas kalat lang talaga yung kinakainan mo, mas adventurous ka sa akin. Saka nasa Manila ka, kaya mas madami ka nakakainan sa kanila. Ito ang tanong. Kung ikaw ang magiging parte ng grupo na magdidesisyon ng bibigyan ng Bib Gourmand, ipapasok mo sa Bib Gourmand. Kasi ako masama loob ko. May mga restaurant dito sa puso ko na dapat nandyan sa tingin ko eh. Simulan ko na. Ang isasama ko dyan, pre, Pares Retiro. Yung OG. Yan, top of the list ko rin yan eh. Yan yung OG, yung nandun sa yung galing sa tamod ng Jonas. Kasi, kasama ka ba nung nag-in-depth tayo tungkol sa Pares? Alam ko nandito ka nun. Alam natin na si Pares Retiro galing sa Montaquels ni Jonas, di ba? Ni Jonas, Pero yung Pares Retiro, pre, para sa akin dapat nandyan yan. Pre, sarap-sarap ng Pares doon. Kung ayaw mo nung Pares, kain ka nung stuffed squid. Na para sa akin, medyo wrong grammar. Kasi di ba pag sinabing stuffed squid, dapat nasa loob nung squid yung stuffing. Stuffed shrimp. Thank you for correcting me. Stuffed shrimp. Shrimp. Stuffed shrimp. Ito kasi baliktad eh. Yung shrimp, yung stuffing, yung nasa loob. Pero tama ka. Yung nasa parang pinakapal yung shrimp eh. Binalutan ng giniling. Pero Paris, superb yun. Superb yun. Miski yung mixed vegetables nila dun, may
may big and mixed vegetable sila doon. Masarap. Mm. Yun ang lagi kong kinakain doon. Eh. Pero ikaw, sang-ayon ka ba sa akin sa Paris Retiro? Top of the list ko yun. Pero kung, syempre, papairalin ko yung dugong kalookan ko, kamanaba ko, Best Friends Paris. Ay, oo. May laban. Best Friends Paris. Michelin Star of Paris ba to? Hindi. At yun yung unang entry ko. Kasi pinasok mo na rin lang yung Paris Retiro. Isasama ko na rin si Best Friends Paris. Total, si Best Friends Paris, kalat na rin sa Metro Manila yan. O ikaw, sino yung sisingit mo pa? Ben's Halo-Halo. Hindi ko pa na-try yan. Saan yan? Ang original ng Ben's Halo-Halo ay sa Laguna ba kung daw nagkakamali? No Matchang Bebangs? Kasi yung Ben's Halo-Halo, San Pablo ata yung OG ng Ben's eh. Legit na halo-halo siya. Oo, meron sa Marilao. Siya? Tatry ko yun. Ang pinagkaiba kasi ng Ben's Halo-Halo sa iba, yung yellow na gamit niya kasi medyo pino eh. Again, balik tayo dyan. What kind of a halo-halo person are you? Are you the pino yellow kind of guy or the medyo malaki-laking pitak ng pino. yellow kind of guy? Pino, may effect siya sa sa panlasa ng halo-halo. Sa akin kasi mas swabe yung halo-halo pag pino. Pero hindi naman yung tawag sa Korean halo-halo? Bingsu. Hindi naman level ng bingsu pino. Kasi, pero medyo ganong hindi pa siya nasa level ng bingsu pero basta hindi ko ma-describe pero gusto ko yung pagkapino nung niya. Actually ako na-try ko kasi na makakain ng halo-halo na bingsu level yung yellow. Akala ko magiging masaya. Hindi siya masaya. So, siguro one level lower than bingsu na medyo may konting malalaki pang tibak ng konti. Yun, medyo okay sa akin yun. Sa halo-halo. Ang malapit doon, ang mga entry ko, mga halo-halo. Kabigting sa Carasons. Yun yung Ben's halo-halo kasi gusto ko yung sa yellow. Pero kung halo-halo, yung kahit old school na tipak ng yellow ang gagamitin mo, kabigting sa Karason yung Rason panlabang Supreme, ko. no? Superb yung Rason. Pero yung na-try mo na ba yung kabigting? Oo, kabigting. Okay din yung kabigting. May pastillas yung may pastillas yung nila eh. Yung halo-halo nila eh. Ay, nako. Pero ako yung Rasons, yung magsasabi sa'yo na alam mo yung pag kinumpara mo sa artista si Rasons, kaninong artista mo siya ikukumpara? Kay Abad. Bakit? Simpleng-simple. Pero sapak na sapak. Gets na gets mo? Simplicity. Siya yung kay Abad ng halo-halo. Hindi mo kailangan ng sandamakmak na sahog para masabi na Aling Leonie, excuse me. Sinasabi ni Aling Leonie na it's not even halo-halo. Aling Leonie, may langka yun. May leche flan yun. May saging na saba yun. May buko strips yun. So it's still halo-halo. Sinasabi nun na pakyo kayong lahat. Etong 5 or 4 lang yung sahog ko. Sa inyo na yung 13 sahog nyo. Yun yung sinasapak sa atin ng rason sa halo-halo. Yun yung sarap nun. Ay, nako. Ito pa. Meron pa akong isasama sa sa Cebu Lechon. Hindi nasama yung CMT. Di ba yun yung kilalang Cebu Lechon? Ano yung CMT? Sorry, hindi ko alam yung CMT. CMT. Di ba ang kilala, ang dinala kasi dito sa Manila yung Ricos Lechon. Pero Ricos. Pero pag tinanong mo yung mga taga Cebu, yung CMT yung alam kong mas mas malasang lechon. Okay. Ako, titingin tayo sa mga posts sa Machong Chismisan page.
Ito sabi ni Abby Mondano, si Ate Abby, Abby Mondano. Tony's sa Caloocan. Hindi ko pa na-try yung Tony sa Caloocan. Ito naman may sinabi rin siya yung Pares sa Retiro, yung malapit sa Lechonan. So yun nga, yung Pares sa Retiro. Yung Pares sa Retiro, yun na yun. Ito, gusto ko yung opinion mo dito. Mamonlook. Ano opinion mo sa Mamonlook? Oo nga pala, may chismis nga pala ako sa Mamonlook. Ano? Iba na yung ownership ng Mamonlook pero kamag-anak pa rin. Siguro kasi matatanda na, ganun. Hindi kasi ang last na narinig, 'di ba, yung walang gustong magmana doon sa mga anak. Oo. So sinalo na ng iba. Pero kamag-anak pa rin daw eh. Pero parang sa bagay kasi kung parang problema ng yan yung problema ng mga magsasakay, no? Na mga Chinese. hindi kasi ang problema kasi nagtrabaho sila ng trabaho para yung mga anak nila hindi maghirap. Ngayon, syempre yung iba dyan ang titake na course IT, yung ibang course ko take management, pupunta ng abroad, sasabihin nila fuck that shit, ayoko na yan. So ganun yung nangyayari sa mga ibang business. Sad lang na alam mo ko nung problema kasi sa Mamonlook. Pag hindi mo alam kainin yung mami nila. Ang dami ko nang nakikita na nag-food review ng Mamonlook. Tapos paghigop nila ng sabaw, makikita mo disappointed sila kasi ang Mamonlook pag hindi mo tinimplahan yung sabaw, lasang Burlington soup yan di ba? Hindi masyadong masarap on its own yung sabaw niyan Ang kailangan diyan, lalagyan mo ng chili oil, lalagyan mo ng siopaw sauce. May tamang may right way of eating yan para sa mga listeners natin, i-educate mo sa kanila paano ang tamang paraan ng pagkain sa Mamonlook. Well, ako ang alam kong tamang pagkain ng Mamonlook, lalagyan mo ng siopaw sauce yan. Kailangan o-order ka ng mami ng Mamonlook, saka kakain ka nung siopaw. Habang kinakagatan mo yung siopaw nilang pagkalaki-laki na by the way, good for 2 ata yun o good for 3 sa sobrang kapal nung karne nun sa loob. Kailangan pinapaliguan mo nung sabaw nung sauce nung siopaw yun, yung Mamonlook soup. Bawat subo mo, lalagyan mo ng sauce yun. Lalagyan mo rin ng hot sauce. Hot sauce na, yun, yung regular na hot sauce nila. May right ratio yun. So, bawat subo mo, may tamang pagtansya nung ratio nung Mamonlook na kain. Pag kinain mo yun ng rekta, hindi masarap talaga yun. Hindi masarap. So, maraming salamat sa pag-educate. Meron pa pala ako isasama. Ano? Charlie's, wonton special. Ay, puta yan, no? Charlie's wonton. The best yan. Ewan ko ba't di pa ako ni-sponsoran yan, Yan ang tropical hot ng Chinese food ng mami para sa akin. Kung paano yung pagmamahal ko sa tropical hot, yan yung pagmamahal ko sa Charlie. Walang S. Charlie wonton lang. Charlie's wonton yung nakalagay dito sa nung ginugol ko. Pero Charlie wonton. Hindi, Charlie wonton, yung Charlie wonton lang nga dun sa menu. Charlie wonton lang yun, pre. Charlie wonton sa Charlie wonton. Malapit kay Tatay Digong. Mandaluyong. Sa Hague. Sige. Sige. Malapit sa Hague yan. Tingnan mo address niyan. Sa Haig Street yan. Haig Street. Yeah, ito pa. Sabi nga ni Abby, Chades. Nakakain nga ng Chades. Saan nga yung Chades? Tapsilugan yan, Chades. Shit, nakakain ako sa Chades. Panalo rin dyan. Crazy Katsu. Crazy Katsu sa nakakain ako dito. Sa Teacher's Village. Yung kay yan? Kay anak Shinji. ni Shinji Tanaka. Tsaka yung anak ni ni Raymond. Hindi, si Shinji Tanaka, producer ni Raymond Marasigan, di ba? Pero 100% sure ako si Shinji nga may-ari niyan. Hindi, part owner siya. Isa pa yung, sino nga tong yung financial advisor
Hindi ko alam. Yung anak niya, isa rin sa mga may-ari ng Crazy Katsu eh. Okay. Ito hindi ko pa na-try, Carjack Delight. Masarap ba sa Carjack Delight? Hindi ko pa na-try dyan. Ito sabi ni Jade. Si Jade De Leon, tumampil. Shanghai Fried Siopaw sa Binondo. Masarap sa akin kasi may kinchay. Masarap para sa akin yan. Ikaw, sakto lang sa'yo yan. Okay lang. Okay sa akin. Ito, naalala ko na. Si Francis Kong, yung anak ni Francis Kong, yung may-ari ng Crazy Katsu. Okay. Si Brian Kong. Pero kasi ang alam ko kasing story ng Crazy Katsu, nagre-recording yung mga Eraserhead, si mga banda, kay Shinji. Tapos, giniluto niya nga yung mga pagkain doon. Tapos sinabi, you should have a restaurant. And then eventually, ginawa niya na nga yung Crazy Katsu. Alam mo kung bakit? Kasi si Brian Kong, bahista rin dati sa isang banda. And within the same circle, dahil sila si Shinji Tanaka bukod sa producer, alam ko nagbe-base rin yun eh. So, kasama kasi sa band scene din si Brian Kong. Okay. Ito sabi ni Rodnick Zorilla. Ito pre, medyo dugong USD ka eh. Bananarama ng Mang Toots. Ay, Mang Toots putang. Dapat yun yung nakasama sa man. Pero pwede ba yun? Na papasok ka sa Michelin star dahil lang sa isang pagkain? Hindi. Di ba ang part ng pagiging Michelin star is meron kang staple food eh. In a way, yun yung nagdadala sa'yo. Pero yung Mang Toots pre, in fairness wala na sila sa may UST. Medyo mga 2 kanto away na siya. Nandun na sila sa may highway. Pero yung restaurant nila maayos. Saka masarap din yung mga ulam nila. So tama, Mang Toots in general, masarap dyan. Yung Mang Toots kasi, yung Bananarama yung nakilala sa, again, another Chris Aquino effect din yan. Although pre-Chris Aquino, kilala na siya sa UST. Yung Mang Toots, Bananarama yung signature niya, pero masarap yung pagkain niya. Masarap nga daw, masarap. Ito si Mitchell, Mr. Kebab daw. Yes. Agree ako sa Mr. Kebab. Although, wait. Yung Mr. Kebab kasi technically is not authentic para sa akin kasi nakakain ka naman sa mga legit eh. Pero ito yung malupit. Na. Oo. Pero meron akong na-discover sa sa Malate. Ano? Yung mga kainan sa Malate, yung may mga bula-bulating sulat. Alcaizar. Hindi. Yung Alcaizar, bula-bulating sulat po, tangina racist ang puta. Hindi. Napakagago mo dito. Ang tagal ko nakuha nun. Tangina, napakagago mo. Pag OFW. Bula-bulate, napakagago. Kasi yung pag sa mga OFW ko narinig yun, nung naging OFW ko, parang, sabi yung sulat ng mga Arabo, bula-bulate. Bula-bulating sulat ang putang ina. Ano yung tsura ng Arabic? No comment. Mukhang bulate, di ba? So, anywho. Basta yung mga nakikinig na OFW gets nila, yung mga taga-UAE, mga Middle East, Saudi gets nila. Tatanungin natin kay Jomar J pag nag-guess. Alam nila yung alam nila yung nakita ko si Jomar J doon sa sa event ng Pencil Box Pero yun, tag dito. Yung Alcaizar. Mula may-ari hanggang mga kumakain. Para akong kumain rin sa Saudi ulit, pre. Pati yung serving size. Okay. Anong pangalan? Alcaizar. Yan, na-try niya yan. Ito, pasadaan ko na lang dahil medyo kapos na tayo sa oras. Pasadaan ko na lang yung mga kinoment sa Machong Chismisan page. Siguro mag-comment ka na lang kung agree ka or hindi, Tito Pia. Sige. So, top si ni Bibian. Approve. Nakain na ako dyan. Si Lloyd Escanilla, yung pares din daw sa Laloma. Ito, si Paring Ram. Lingnam. Approve ba? Oo. Lingnam. Nilalakad ko lang. Ito, yung Lola Helen's, di ko pa na-try sa Marikina daw. Pero ako, kung pansit, yung Nanay's Pansit Malabon. Yan. Panalo dun, pre. Lingnam yung spare ribs. Yung spare ribs rice yung nila. Si Chari de la Cruz Nicolas, lime and basil. Yan, masarap dyan. Lime and basil. Na-try ko na dyan. Ito yung sa di ba? Sa
Tagaytay. Salted diba? egg chicken. Salted egg chicken daw yung salted egg chicken daw yung masarap. Ay, sorry, Yung hindi pala Lingnam. Lingnam. Hindi Lingnam yung nasa isip ko. Fuck. Mali pala yung nasa isip ko, hindi Pero okay rin yung Lingnam, nakain ako dyan. Pero iba yung nasa isip ko, sorry. Yung Lyman Basil, Thai restaurant siya, meron daw niyan sa may Alfonso. Yan, nakain na ako doon. Sa Alfonso. Yung salted, parang sobrang hilig ko sa salted anything right now. Salted egg, anything na pagkain na salted egg, sobrang sarap para sa akin. Sarap yung bago ng Frankie's salted egg na pasta nila. Sarap, panalo. Ito, Sunnyside Cafe sa Boracay, di ko pa na-try. Suggestions ni Lawrence. Yung ube pancake daw doon, the best. Saka ito, Ate Fest Kitchenette sa Maginhawa. Institusyon na raw yan dyan. Masarap daw yung beef broccoli, sisig at iba pang ulam nila doon. At willing si Lawrence na samahan ako para lang matry yun. Yan. Try natin yan. Ihirit ko lang. Umingi ako ng paumanhin, yung napagkamalang kong Lingnam, leching nga pala yun. Iba yun. Pero masarap din yung Lingnam. Okay rin yung Lingnam. Iba yung spare rib slice na sinasabi ko sa leching, hindi sa Lingnam. Sige. Medyo habol lang tayo sa oras. So, si Michael Concepcion, sabi niya kailangan i-rate ang Jolly Spaghetti may hot sauce. Michael, ito lang, lilinawin ko. Jollibee may spaghetti, masarap, pero talo siya ng... Jollibee spaghetti may hot sauce, masarap, pero talo siya ng Tropical Hot Spaghetti na may hot sauce. Okay? Pero kung sasaktan nyo ang damdamin ko at sasabihin nyo hindi masarap ang Jollibee spaghetti may hot sauce ko, ang sasabihin ko lang sa inyo, pakyo kayong lahat. Okay? Si M. Florentino, ayan, parehas kami, best friends. Pwera lang yung Manila branch nila, yung malapit sa may Makati na branch nila. Yun, walang kwenta yung luto doon. Matabang yung luto doon, matabang. Okay. Hindi na training na maayos. Si John Visa, sabi niya Jollibee. Emerson Cruz, Diwata Pares. Na-try ko na yung Diwata Pares. Ikaw na-try mo na ba? Hindi pa eh. Saks lang. Kumbaga para sa presyo niya, saks lang siya. Si Marky Llanera, si Marky, New City daw. Yeah. Hindi ko pa na-try yung New City, so hindi natin mahusgahan. Ito si J. Gomez, Cafe Isabel sa San Juan. Si Noel Leoncio, Lugaw ni Abel sa Malolos. Hindi ko pa na-try. Ito si Aling Leonie, kanina pa niya pinaglalaban. Matis daw. Saan ba yung Matis? Madaming branch yung Matis, pero ang alam ko, pork chop yan eh. Matis. Tapos, Tropical Hot. Ako, syempre, malapit sa puso. Malapit sa puso natin. Ayun, Matis Tapa pala. Thank you, Aling Leonie. Okay, thank you. Ay, oo, kinakainan ko yung Matis. Top silog. Ginawa ka nakatanda, pre. Kinakainan ko yung Matis nung Okay. Tapos, yun yung mga hindi nasa, mga tingin ng mga listeners ng Machong Chismisan na dapat masama sa listahan. Maraming salamat sa inputs. Patingin ko lang yung mga kaibigan nating podcast dahil medyo hapit na tayo sa oras. Sobrang overtime na natin. Andiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast. Guys, i-follow nyo na yung Pinoy Memeology Podcast sa Spotify. Konting-konti na lang. Maabot na nila yung, kung di ako nagkamali, 1,000 followers yata sa Spotify. Kung di ako nagkamali, utang na loob, bibigay nyo na yan. 25% podcast ni paring Jasper Reyes. 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, yan kila Ingo sa ni Tristan Ting. Kislot Chronicles Podcast ni paring RJ Maximo na malapit na magbalik. Pandango sa Lightbulb Podcast, Konichimates Podcast ni Masahiro Nyoka. Saka syempre yung Minimum Wage, Maximum Rage Podcast. Guys, follow niya rin si paring Jeps Galion para maabot niya na yung 3,000 followers niya sa Facebook page niya. At syempre, batiin na rin natin yung mga Patreon natin. Si Cujo, si Ulayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Biswego, si Jimbo, si Jason Bonsa, si Jun Magpuyo, saka si Aiser Patalen. At syempre, ang patron ng mga Patreon, Len Mackenzie. At syempre, yung mahal na mahal natin na Ketorific PH, na by the way, iba na yung pangalan nila ngayon sa Facebook. Nag-rebrand sila. Nag-rebrand sila eh. Ang pangalan na ngayon ng Ketorific PH ay
Ano nga ba yung bago nilang pangalan? Kanina lang kasi, kaya hindi ko matandaan eh. Ang bagong pangalan nila ay The Fresh Nest by Ketorific PH. So check out nyo lang sila sa inyong Facebook page, The Fresh Nest by Ketorific PH. Pwede nyo rin silang check sa sa inyong Grab application. Yan, mga kaibigan. Tito P, shoutout nga pala kay Aling Leonie. Salamat sa pagiging konsensyon ng episode na to. Tito P, may gusto ko bang batiin? Or gusto ko yung promote? Yung IG page ko, Tito__P. Kung gusto nyo makita ng 40-year-old na nagsa-struggle sa climbing. Yan, sumasabit-sabit sa kung saan-saan. At yan, mga kaibigan, ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama nyo pa rin po, Makoy Parier Show, Brice Bro, ang yung corporate slave at ang resident macho next door. At kasama pa rin po natin, pinakamamangis, pinakamalakas, Tito P, na lagi nagsasabing, honesty's the best. At ako naman po, Makoy Parier Show, Brice Bro, ang yung corporate slave at yung resident macho next door, na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.